Grabe guys, super namangha talaga ako dito sa ating mga mangingisda. Kahit kitang-kita na sa kanilang muka yung hirap na hirap sila dahil kaya nga sila nandun sa kakagatan, 'di ba? Para maghanap ng pera, pangkabuhayan ng kanilang mga pamilya. Tapos pagdating nila doon, ang aabutan lang nila trahedya dahil nga pinagbabawalan sila ng mga Chinese na mamalaot, mangisda sa specific place na 'yon. At isa pa sa mga nakakalungkot, bukod sa tinataboy sila nitong mga Chinese na to, hinahabol din sila. Talagang literal na nakikipagpatentero. Nakakaiyak nga guys eh. Kaya nga kanina, habang sinento sa akin ni Takero, parang alam niyo yung feelings na kusa na lang tumutulo yung luha mo. Beside pa dun guys, may napanood pa kasi akong interview ng isang mangingisda din na ano pa, 3 taon na pala silang water cannon. Siguro gagawan ko na lang ata yun ng specific content. Pero dito sa video na to, dito talaga ako parang nadurog yung puso ko. So ngayon, napapakita ko tong video na to guys. And I hope sana na itong ating mga mangingisda, sana bigyan man lang pansin. So buti na lamang ho ang ating presidente ngayon ay si Pangulong PBBM na talagang lumalaban din sa mismong teritoryo natin kasi may mangingisda tayo, sariling lugar natin yan, tapos yung ating mga mangingisda pinapabayaan lamang. So anyway guys, ito yung video, papakita ko sa inyo. Hindi ko kayo natatakot. Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Kinasal ko lang sila eh. Salamat tayo. So, 'di ba? Kitang-kita nyo naman guys sa video na si Tatay, halata naman na malaki din yung gastos niya diyan sa gasolina, sa diesel. Kasi imagine, nakailang balik sila, nakailang ikot sila. Pero kitang-kita naman na kahit ganyan lamang ho kaliit yung bangka ni Tatay, ay nakipaglaban pa rin siya dito sa mga Chinese na to. Kitang-kita naman sa mukha niya na kinakaya niya. Pero alam naman natin deep inside, durog na din yung puso niya. Kasi imagine, what if kakarating niya pa lang dyan, tapos namamalaot pa lang, tapos biglang may darating na ganito, pagbabawalan sila. Imagine, nakakalungkot isipin. Sana hoping ng ating government mas paigtingin pa itong ang kilos dito sa usaping West Philippine Sea kasi 'di ba panahon pa to ni Digong tong mga kaganapan na to. Nakakalungkot lang kasi bakit ganito naman yung iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kitang-kita na nakakalungkot. Grabe, hindi ko alam yung feelings ko dito. Yung nakikipagpatentero ka para lamang mabuhay yung pamilya mo. Wala akong ibang masabi dito kay Tatay kundi humahanga ako sa kanyang ginawa at hindi ho siya nagpasindak dito sa mga Chinese na to. Pero nakakalungkot din sa part na yung kanilang kabuhayan
Parang, 'di ba, pinapatay yung kanilang kabuhayan, tinataboy sila. Anong kalaban-laban nitong ating mga mamamayang Pilipino? Kitang-kita mo pa lang sa bangka, 'di ba? Ang bangka na gamit ni tatay ay napakaliit. So sana yung mga government na mga pro Chinese diyan, tingnan niyo naman ho sana yung kalagayan natin ng ating mga mangingisda. Tingnan niyo naman sana yung ginagawa nilang sakripisyo para lamang ho meron silang huling isda para pagdating nila sa kanilang pamamahay ay meron silang makakain. Napanood ko nga guys sa isang interview, kwento ko sa inyo kay Ted Filon. Itong mangingisda, kumikita sila ng 200,000 per week kasi 8 days silang namamalaot. Pero sa 8 days na yon, 8 din silang tao. Tapos, ang nagagastos daw nila sa gasolina, humigit kumulang 150,000. Ang sobra na 20 na 50,000, yun ho yung pinaghati-hatian nila sa isang linggo. So, imagine, 150 sa gas na nagastos nila, tapos yung 50,000 ang kanilang paghahatian, tapos 8 pa sila, tapos meron pang kapitan. So imagine, ang laki ng, parang nagbubuwis buhay sila sa pamamalaot. Depende pa din yan guys kung yung weather ay maganda or hindi. Nagbubuwis sila ng buhay sa pamamalaot, tapos yung ginagawa ng ibang senador, kumakampi sila, na nagiging pro-China sila, pinagtatakpan nila yung ginagawa nitong mga Chinese na to. So, 'di ba? Para saan yung word na maka-Pilipino na sinasabi nyo? Hindi ko makita eh. 'Di ba? Ang iba naman hindi nagre-react. Kahit man lang reaction na nagagalit sila, 'di ba? Na nadudurog yung puso nila sa ginagawa nitong mga Chinese na to sa ating mga mangingisda. Wala eh. Walang reaction, bagkus kinukundina pa ng iba. Especially dito kay Robin Padilla, sana mapanood mo to, no? Sana nakikita mo to. Sana naman kahit papano yung puso mo nangirot dito. 'Di ba? Kahit sana naman yung puso mo kinalabit nito kung makita mo tong video na to. Pero imposible naman na hindi niya ito makita kasi 'di ba social media, ilan yung views nito, napakalaki. So nakakalungkot nga lang isipin, no guys, na sa sarili nating bansa, sa sarili nating teritoryo, pinagbabawalan na itong ating mga mangingisda na mamalaot. 'Di ba? 150 miles lang daw ho yan dyan sa may sa kanilang pinupuntahan. Bali daw ang biyahe, isang araw at isang gabi para makarating sila doon. Tapos uuwi pa sila dito. Ang dami nilang ginastos, pagkain pa. 'Di ba? Nakisakripisyo pa doon sa loob ng bangka, ng nila, ng fishing boat nila. Tapos wina-water cannon din pala sila noong 2015 pa. So nakakalungkot isipin, sana bigyan to ng agarang action. Kasi kung dati pa sana binigyan to ng action, walang news blocking, edi sana yung mga magsasaka, itong ating mga mangingisda ngayon ay hindi sana hirap na hirap. Sana nafe-feel nyo yung kanilang pain. Sana naman sa ibang senador nafe-feel nyo yung kanilang paghihirap. Sana naman nafe-feel nyo lang na kasi parang di porket kayo may kinakain kayo, di porket kayo sinusweldohan kayo, di porket kayo mga nakapagtapos kayo, di porket kayo mayroon kayong magandang pamumuhay, hindi nyo na iniisip yung iba. 'Di ba? Kailangan nyo rin kami kapag oras ng eleksyon. Binoto kayo. Dapat sana gawin nyo yung trabaho nyo. 'Di ba? Hindi yung grabe, sumakit talaga yung ulo ko dito. Nalulungkot ako na naiiyak. Diyos ko Lord. Ipasa Diyos natin to. Pero sana ang gobyerno gumawa din ng action. Although gumagawa naman ng action si PBBM at nakikita ko naman yung kanyang pagbabago na mas lumalakas ang ating depensa ngayon, sana tuloy-tuloy na ho ito. At sana naman, 'di ba, itong ating mga senador na to, wag na hong makipagtalas-tasan. Kahit sa usaping West Philippine Sea na lang sana mag-unite tayo, kahit dito na lang sa usaping to. 'Di ba, kaso may mga traidor eh. Kung mga pro-Chinese na to, nakakainis kayo. Ay, nako. Anyway, guys, yun lamang ho. It's me again, si Mimali Siya, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.